lahat halos ng abandoned boxes. Ito lang po ang naglakas ng loob na i-deliver yan. Well, number one, natatanong kung bakit nga ba only me and only me ang nag-lead. Or should say, hindi lang ako nag-lead na company na i-deliver itong mga na-abandon boxes nagmula sa Middle East. At ngayon, meron nang galing sa US, meron nang galing sa Canada, no? And 99% ako lang halos nag-deliver niya. Untag, daghan kayong salamat sa Lubo Company Cargo nga gihatod ang among balikbayan box nga dugay na nakong gipaabot. Duha ka tuig o duha jud ka bulan. Salamat kaayo sa pagtabang. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Ako ang nag-deliver nga. At bakit nga ba? Dineliver ko. And this is about, nasa 50 plus container na yan. So kung iisipin mo, and every container nagkukos ka ng 300,000 pesos, i-multiply mo na lang sa 50 containers na dineliver mo. So how much money? How much money did I spend? At bakit ako lang? Maraming nagka-cargo company sa buong mundo. No? At bakit si Logo lang? Ba't si Longgares lang? Number one, bilang isang kapwa Pilipino, kasi Pilipino ako, nagsimula din naman ang buhay ko sa pag-abroad sa Saudi Arabia. At alam ko yung buhay ng isang OFW. Kasi I spent my life as OFW ng 6 na taon sa Saudi Arabia. And doon ko nakita, doon ko natutunan. Doon ako nag-umpisang matutong magpadala ng balikbayan boxes. Doon ako nagsimulang natutong magpadala ng pera. And at the same time, siyempre nakita ko yung buhay ng mga kapwa ko Pilipino. Mapa-construction, mapa-tagalinis, mapa-taga-bangko, mapa-technical, mapa-kasambahay sa balikbayan box na pinapadala. Biro mong nagtiis ka sa lungkot, wala ka sa iyong mahal sa buhay. And then, pinadala mo sa isang company na wala namang kaalam-alam dahil akala nila ganun lang kasimple ang magnegosyo ng hanap buhay ng balikbayan boxes. At yung madalas kong sinasabi na kumbaga, ang karamihan na nagninegosyo ng balikbayan boxes, gusto lang nila ng negosyo. Negosyo, word, business. Kasi nakakalimutan nila na kumbaga, oras na magkaroon ng indulto, bagyo, ulan, tag-ulan. Kasi ang natutunan ko sa nanay ko, sa loob na 1 taon, yung ikot na 1 taon, pamula January hanggang December, mayroong araw ng tagutom yan. Anong buwan yun? Pamula July, August. Kasi September ka pa mag-aani kumaga. So yung buwan ng Agosto, talagang tagutom yan. So dapat yan ay pinaghandaan natin. Alam ng mga tao, pero hindi nila alam kung paano at ano bang ibig sabihin ng gano'n. Kung bakit ako mataas ang aking presyo. Kasi palagi kong iniisip na what if umulan? What if bumagyo? What if yung ganito? What if yung ganyan? So kung bakit ako palagi ay merong natitirang reserve para sa tag-ulan, para sa tagbagyo, para sa tagdilubyo. Kasi dumaan ang pandemic. Bakit survive, bakit umikot tayo ng maganda? It is because, una best, meron tayong reserve. Kaya palagi sinasabi, don't worry, meron tayong reserve. Don't worry, meron tayong reserve. Kasi meron ako palagi nakatabing pera para sa, in case ng tagutom, ay meron kang hahatakin. Kalaban natin sa industry, which is, yung naging dahilan kung bakit dumami yung abandon na yun, pandemic. Kasi nawalan daw sila ng pera. Kasi nagkaroon ng uncertainty na tinatawag. So yung uncertainty na yun, dapat ini-expect yan ng bawat isang negosyante. Lalo na sa hanay ng balikbayan boxes. Bakit nababanggit ko palagi sa tuwing kung sino may commissioner ng custom? Wala ng taon. As far as I can remember, walang taon na walang na-abandon na container dyan sa pier, dito sa pier natin, sa custom. Which, ang palagi nasisisi dyan, custom. Well, in fact, walang kasalanan ng custom. Ay may kasalanan dyan, yung mga negosyante, ayaw kumita, pero gusto nila magkaroon ng business.
Tapos sa pier. Sagaran sila ng sagaran. Ang daming mga durubo dyan na akala mo mga genius. Sulutan ng sulutan, pababaan ng pababaan. Now, pag nagkaroon ng indulto, walang nagdi-deliver. Tapos, tatawagan si Mr. Longares, baka gusto nyo kami tulungan. O, katulad ngayon, yung tag cargo ng Kuwait, binigay sa atin. Doon sa Davao, buong Mindanao, di-deliver natin. We do not know kung magbibigay ng pera ang gobyerno. So, kung wala, di lista na lang sa tubig. But, yan, they are promising na magbibigay sa atin. But up to now, na-deliver natin lahat yun. Wala. Palagi kong kinukulit si Anthony. Anthony, ano lang? Wala pa rin. So, ba't din na-deliver natin? Hindi naman tayo nagsara. Dahil ginastusan natin ng ilang milyon na naman. And marami pa. Kasi sa ngayon, nandiyan ang 110 containers si Makati Express. Pamula Saudi, Dubai, Qatar, Kuwait, Amerika, every area. Ang dami pang ang dami kong nakikita doon. Biro mo yung mga nilabas nilang boxes doon. Dilagay sa warehouse, kinatay ng mga driver, pahinante, kung sino mang kawatan ng... So, kawawa yung mga OFW na ganun ang nangyayari. Maraming nagbibinta ng kaluluwa. O sige, mapupunta kayo sa impyerno. Basta't ako, alam ko na kung saan ako mapupunta. Kasi lahat halos ng abandoned boxes, ito lang po ang naglakas ng loob na i-deliver yan.